Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong secretary po ng DPWH mga tambay ay talagang wala pong plano na magbitiw sa kanyang pwesto mga katambay. Hindi raw po pagbibitiw ang solusyon sa napakalaganap, systematic na korupsyon sa loob ng 3 taon mga kababayan. Lalo-lalo po sa kanyang ahensya, ang DPWH. Sino kaya ang pananagutin? Sino kaya ang may accountability? Sino kaya mga tambay? Ang mga contractors lang kaya? Ang mga district engineer lang kaya? Pero pagdating po sa commander-in-chief, saka sa kanya, wala po silang pananagutan pala. Matindi, mga kabayan. Ibang klase na po yata ang nangyayari sa ating bansa. Isang damukal at napakalaking issue ng korupsyon. Hindi po ito bilyon lang. Pag isinuma po ito, baka lagpas pa po ito sa trilyon. Ang ginastos po ng taong bayan, flood control pa lang mga kababayan. Pero meron pong isang secretary na kapituko po sa kapangyarihan mga kababayan. Talagang wala pong mananagot pala. Walang pananagutan mga kababayan ng isang secretary po ng DPWH na si Bonoan. Pakinggan po natin ang balita po about po rito sa pahayag ni Secretary Bonoan. Aksyon at hindi pagbibitiw sa pwesto ang nais may sakatuparan ni DPWH Secretary Manuel Bonoan upang masugpo ang korupsyon patungkol sa maanumalyang mga flood control project. Yan ang sentro ng balita ni Harley Valbuena live. Harley. Kenneth, hindi ang pagbibitiw sa pwesto ang paraan upang masolusyonan ang mga anomalya sa flood control projects. Ito ang sagot ni Department of Public Works and Highway Secretary Manny Bonoan sa kaliwat ka ng mga panawagan na siya ay mag-resign na. Sa inilabas na video sa social media ngayong Sabado, iginit ni Bonoan na madali lang naman ang mag-resign pero hindi umano ito ang daan sa paghanap ng pananagutan. Po sana ang madaling gawin, mag-resign o talikuran ko ang problema, pero hindi po ang pag-alis o pag-iwas ng responsibilidad ang tamang paraan ng paghahanap ng solusyon. Sa akin po, tatanggapin ko accountability, pero tandaan po ho ninyo, hindi ko po kukonsintihin at papayagan ang anumang uri ng korupsyon na nangyayari. Iginit ng kalihim na hindi nakatanggap-tanggap ang pagtatayo ng flood control structures gamit ang substandard na materyales at lalo na ang mga ghost project na mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pa ang nakadiskubre sa personal na pagbisita sa mga proyekto. Hinggil dito, inisa-isa ni Bonoan ang mga ginawa ng aksyon laban sa anomalya. Una, pagbuo ng Anti-Graft and Corrupt Practices Committee para sumbungan dito sa departamento. Pangalawa, pagpataw ng preventive suspension sa mga empleyado ng Bulacan 1st District Engineering Office, pag-reassign po sa Regional Director ng Region 4B. Pang-apat po, pagpataw ng preventive suspension sa District Engineer ng Batangas 1st District Engineering Office na nagtangkang manuhol sa isang kongresista. Sinabi pa ni Bonoan na patuloy na binavalidate ang flood control project sa Bulacan at iba pang probinsya sa Region 3, Region 4B, Region 6, 7 at Region 8. Binubusisi na rin daw ng Commission on Audit ang mga kaduda-dudang proyekto ng Bulacan 1st District Engineering Office. Grabe, no? Sabi ko na nga ba tambay yun po ang kalalabasan po nitong ito pong korupsyon na ito. Itong mga ghost project. Wala pong mananagot dito. Walang mananagot na malalaking politiko.
lalo-lalo po sa Pangulo at sa isang DPWH Secretary. Wala po silang accountability rito. Walang pananagutan po sila. Ang may pananagutan lang po dito ay yung sinasabi po, yung mga engineering, mga district engineering, mga director, at syempre po mga contractors, mga katambay. Ibang klase po. Wala po tayong aasahan pala. Wala tayong aasahan dito na may makukulong at meron pong malalaking tao na makikita po dati na kinakasuhan pala. Komento ko lang po, mga katambay. Kasi napakatagal na po na investigasyon na sinasabi nila na habulin daw po nila at papangalanan ang mga sangkot dito sa mga maanumalyang ghost project at mga napakahinang proyekto ng mga flood control, mga kababayan. Ano po ang ngayon ang ginawa niya ng 3 taon? Mga katambay, wala siyang ginawa ng 3 taon. Hindi niya nakita yung mga proyekto. Hindi niya nakita na maraming ghost project. Siya ang DPWH Secretary. Siya ang nag-i-implement niyan. Di ba? Siya ang nag-a-approve niyan. Siya ang nagbibigay ng proyekto. Di po ba? Sa mga probinsya. Di ba? Sa mga congressman district. Sa mga distrito ng congressman. Tapos napakarami daw ghost project. Ibang klase itong sekretary na ito. Tapos ngayon nasisisihin lang, ang may pananagutan lang, itong mga mas mababa sa kanila. Yung lahat po ng nasa baba, yun lang po ang hahabulin at tutugisin ng mga hinayupak na ito. Itong mga hindot na ito, mga kababayan. Ibang klase. Baka po pagtatamaan na kayo ng kidlat at kulog, di umano. Ibang klase kayo. Ganyan po pala manungkulan ng isang Marcos Jr., mga tama. Ibang klase po pala manungkulan ng isang Pangulong Marcos Jr. Ibang klase po pala ito maghabol ng korupsyon. Hahabulin at pananagutin ang may mga sala. Pero ayaw po nilang panagutin ang ulo. Ang ulo po ay hindi pwedeng managot. Hanggang doon lang po sa galamay. Hanggang galamay lang po pala ang kanila pong tututukan sa investigasyon. Di gano'n na rin po pala mangyayari dyan. Sa lahat ng gagawing investigasyon, mga kabayan, mamimili lang po sila ng kanila pong pananagutin pala. Mamimili lang sila. Para pong rapol. Hindi kaya. Magrarapol lang kung sino po ang pananagutin nila. Parang walang iniwan po ito nung panahon po ni Pinoy. Nang maiipit lang po, yung nasa rapol, pipilitin lang po nila ipitin. Yung sinasabi pong magsasacrifice. Hindi po ba kay Pinoy, yung sa PEDAP, meron lang pong isang nag-sacrifice, tapos namili lang po sila ng namili na pananagutin. Merong nakulong ng mga ilang panahon, pero nakalaya na rin po at nalinis at naging mga lingkod bayang pangmuli. Hindi po ba? Di ganun din po pala. Mas malala po ngayon. Dahil ngayon po, grabe po ang korupsyon na ginawa nila sa loob ng 3 taon. Mga kabayan. Tapos nagmamalaki pa ang isang Secretary Bonoan ng DPWH na natuklasan daw po nila at natuklasan ng Pangulo ang korupsyon sa flood control. Natuklasan nila kung kailan mahigit 3 taon na. Pero yung ginastos po ng taong bayan na buwis at umutang pa sila na tayo rin ang magbabayad. Hindi po nila natuklasan yon. Taon-taon taon-taon hindi nila natutuklasan yung nangyayari pong napakaraming palpak na proyekto nila at napakarami daw pong ghost project nila. At mga katambay, sisilipin na raw po ng audit ng COA. Samantalang, may kasangkot din dito umano ang COA. Dahil bakit nila inaaprubahan na ghost project po pala yon? Di po ba makakasabwat? Ghost project pero inaaprubahan nila na yung proyekto, okay, tapos na. Dahil naibilang na, na-account na, na-count na nila
na finish na ang project. Hindi po ba? Kaya nga naibigay na po yan at naipagmalaki na po ng Pangulo nung kanyang second o ikalawang SONA. Di po ba naipagmalaki niya yan na meron na silang natatapos na 5,500 flood control at ito po ay kapakipakinabang na raw sa mga Pilipino at hindi na daw tayo malulubog sa baha. Di po ba? Kaya lang, ano po ang ginante ng kalikasan? Ano po ang ginante ng nasa itaas? Ipinakita po sa mga Pilipino ang totoo pong ginawa nila. Lalong-lalo po ang systematic na pagnanakaw ng mga demonyong politiko at lahat ng nakinabang sa pera ng Pilipino. Pinakita po sa buong Pilipino, buong Pilipinas. Di po ba? Binigyan ng napakalaking ulan, bagyo, at ipinakita yung pinagmalaki nilang trabaho. Nabuyang-yang po dahil po doon sa kalikasan. Binigyan po ng maraming volume na tubig at nakita po na talaga palang walang flood control silang ginawa. Kung may ginawa man, ay napakahina po ng standard at napakadaling nasira at nakita ng mga Pilipino na marami palang ghost project ang mga ito. Pero pagdating po sa Secretary Bonoan, wala po siyang nakita. Mas magaling pa pala sa kanya ang Pangulo, samantalang siya yung DPWH Secretary. Ang nakatuklas pa ng marami pong palpak na proyekto, ang Pangulo daw niya. At mga ghost project nila. Sino ngayon ang mananagot? Sa bilyon-bilyon na pinondo nila, trilyon na ginastos nila para dyan sa proyektong flood control. Flood control pa lang po yan, mga kabayan. Hindi lang po yan ang proyekto ng DPWH. Hindi lang po. Napakarami pong proyekto niyan. Tapos merong tayong isang sekretary na walang silbi. Walang silbi, walang nakitang anomalya, korupsyon. Pinagmalaki niya pa yung nakita ng Pangulo niya. Tapos ngayon hindi siya magbibitaw. Ayaw niya magbitiw dahil hindi raw po pagbibitiw ang solusyon. Mga kababayan, ang solusyon nga ay magbitiw ka. Dahil hindi ka na nararapat maging DPWH. Di po ba? Wala kang silbi riyan. Ano silbi mo riyan? Magkapera? Mangumisyon? Kumita ng bilyon-bilyon din? Pera sa taong bayan? Napakagahaman nyo naman yata, Secretary. Sobra ka naman kapituko sa posisyon. Protektado ka kasi. Sobra naman protektado ka ng mga boss mo. Bakit? Marami ka bang nalalaman? Magkakasabwat ba kayo? Kung magkano ang hatian? Kung magkano ang partihan? Sa mga kinita? Mga ninakaw umano? Na napakalalaking numero? Na sinasabi ni Mayor Magalong, bilyon-bilyon ang nakukurap daw. Mga kabayan, flood control pa lang yan. Bilyon-bilyon na nakukurap taon-taon. Magkano po ang hatian dyan, Secretary Bonoan? Kasama po ang mga magnanakaw, mga demonyong, mga politiko na kumukontrol ng pera ng bayan. Kaya nga sabi ni Mayor Magalong, grabe daw po. Pag punong-puno na raw po ang mga vault nila sa kanilang mga mansyon, ay bumibili pa sila ng extra condominium para gawing vault muli. Mas malaki na. Ginagawa na nilang vault ang mga condominium umano. Pag punong-puno na ang pera nila sa kanilang mga mansyon. Ibang klase, no? Kaya kahit sabihin mo palang i-lifestyle check itong mga demonyo na ito umano, hindi mo rin po pala matetrace ang mga ninakaw nito. Kasi nakalagay sa vault eh.
Di po ba? Nakalagay sa mga sekreto nilang taguan. Ibang klase. Kaya nga malalakas ang loob ng mga magnanakaw na ito umano na magpa-lifestyle check kasi wala namang masisili pala. Ibang klase itong mga tao na ito. Ngayon lang po ako nakakita ng ganito, sobrang kakapal ng pagbumuka. At pinuprotektahan pa ng Pangulo ang kanyang mga napakagagaling na sekretary. Bilyon-bilyon ang anomalya ni hindi ka man lang masibak. Ibang klaseng pamahalaan ito. Mas kinakampihan pa at kinukonsinti pa ang palpak na ahensya na katulad ng DPWH. Palpak! Pambihirang buhay yan, no? Pilipino na mismo. Majority na ng Pilipino ang gusto magbitiw ka. Pero ang Pangulo ng Pilipinas, nagtataingang kawali lamang dito. Nagtataingang kawali. Ayaw pagbitiwin. Ibang klase. Ibang-iba talaga. Ibang-iba ang dating Pangulong Duterte. Ikumpara mo sa Pangulo ngayon. Kay dating Pangulong Duterte, alingas-ngas pa lang. Pinagbibitiw niya na. Alingas-ngas pa lang. Hindi pa malala ang problema. Pinagbibitiw niya na. Hindi pa malala. Ngayon, lumala na, cancerous na, at napakahirap ng gamutin, ayaw mo pang tanggalin. Mga kababayan, di ibig sabihin nito, hindi ka laalis sa pwesto, di magkakamal na naman kayo ng isang damukal na pera pala dyan umano. Dahil meron pa kayong natitirang termino. Wala na nga kayong nagawa, maipagmamalaki na sinasabi niyong malalaking programa nyo dahil nawala ang pera, naubos ang pera, na walang nangyari, tapos kayo pa rin ang mamumuno at hahawak ng aming napakalaking pera. Hahawak na naman kayo ng bilyon-bilyon o trilyon na bondo o budget. Kayo na naman. Ibang klase kayo. Baliwala lang. Samantalang ang mga Pilipino, magnakaw ka lang ng 100 piso, makukulong ka na. Di po ba? Magnakaw ka lang ng manok sa kapitbahay mo, makukulong ka na. Magnakaw ka nga lang ng mangga sa kapitbahay mo, pagka ikaw ay binagan siya, dinimanda, makukulong ka pa. Pag nanakaw. Pero pagka mga politiko, mga nagtatrabaho sa gobyerno, bilyon-bilyon na ang ninanakaw, mga kababayan, wala pang nangyayari at hindi pwedeng makulong. Exempted sa batas. Lalo-lalo sa nakawan. Hindi pwedeng ipakulong kahit po sila yung mga magnanakaw na pala. Unbelievable. Kaya po pala yung batas natin na sa pagnanakaw, pang mahirap lang. Walang mayamang, walang politiko, lalong-lalo kung powerful, at wala pong mga sekretary, lalong-lalo kung nakadikit sa mga politiko na pwedeng ikulong at panagutin at hindi nila pwedeng isuka. Hindi po pala pwedeng isuka pag nanakaw na. Pag nanakaw na nila yung pera ng bayan, hindi na nila pwede isuka. Kasi wala na po silang pananagutan. Exempted sila sa accountability. Wala silang pananagutan. Wala silang pananagutan sa korupsyon. Wala silang sa pananagutan sa mga palpak na programa nila. Mga bayan, ito pong mga sekretaris at pangulo at ang Kongreso, hirap na imbestigahan ang mga sarili nila. Wala silang pananagutan sa bilyon-bilyon at trilyon na pera ng bayan. Wala silang pananagutan. Kaya napakahirap ng sitwasyon natin. Wala po palang mangyayari. Yung sinasabi ng Pangulo na pananagutin niya lahat, katarantaduhan po pala yun. Katarantaduhan. Kung pananagutin mo lahat, inumpisahan mo na sanang imbestigahan at sibakin itong sekretary mo ng DPWH
DPWH Secretary Bonoan. Yan sana ang una mong sinibak at inimbestigahan mo agad. Hindi po ba? Dahil Pangulo ka. Kung ikaw nga mismo may accountability ka, dahil ikaw ang Pangulo, ikaw dapat ang unang panagutin dyan bilang Pangulo ka. Dahil yan unang-una, yan ang mga programa mo. Yan ang gusto mong mangyari sa bansa na maibsan ng baha. Pero anong ginawa mo bilang Pangulo? Nakalipas pa ang 3 taon kung hindi pa nilubog sa baha ang Pilipinas. Hindi pa kayo aaksyon. Hindi po ba totoo yun? Nilubog lang tayo sa baha. Hindi mawala-wala ang baha sa atin. Di po ba? Hindi katulad sa Mindanao, sa Davao City. Pagka sila'y binaha, pagkatapos ng ulan, nawawala na rin ang baha. Pero dito sa Luzon, ano nangyari sa Luzon? Tapos na ang ulan, nakakaisang linggo na, hindi pa nawawala ang baha. Ganong katindi ang ginawa nilang proyekto. Samantalang doon sa Davao City, gumagana lahat ng proyekto nila ng flood control. Hindi mga sira at wala silang ghost project. Nakita niyo po yung pagkakaiba ng mga politiko. Kumikita man sila ron, nakaka-porsyento man sila ron sa Davao City dahil wala naman pong politiko na hindi kumikita. Pero sila, kumikita man sila, inaayos nila yung proyekto. Di po ba? Inaayos nila. Ginagawa nila talagang standard, matibay. Di ba pagdating dito sa Luzon, ibang klase, kumikita na itong mga demonyo na ito? Mga kabayan, pero ang ginagawa, kumikita na. Pero ang ginagawa sa proyekto, hindi pa nila ginagawa. Kaya nga nagkaroon ng ghost project. At yung kinikita nila, hindi po sila sanay sa maliit na kita. Ibang klase. Ang gusto po nila, halos sairin, ubusin. Mas malaki ang nakukuha nila. Hindi po sila sanay sa maliit na kita. Ganyan po yan eh. Hindi po sanay. Mas sanay sila na mas malaki yan sa kanila. Ibang klase. Para pong lumalabas yan, kung 100% ang proyekto, pagka po masyado pong dupang at gahaman sa pera ang mga tao na ito, 75% po ang pinagpaparti-partihan pala nila. At yung 25%, yun yung napakahinang klaseng proyekto. Dahil kikita pa ron ang contractors. Ibang klase. Unbelievable. Yan po mga tambay. Ang solusyon po ay hindi po pagbibitiw ayon po sa DPWH Secretary Bonoan. Hindi po solusyon na siya po'y magbitiw. Ano pong kagalingan pa ang aasahan natin sa tao na ito? Ano pa? Wala ka nang ginawa solusyon ng 3 taon? Magtatagal ka pa riyan? Wala na po talaga ibang taong magagaling sa ating bansa. Sila-sila na lang. Kaya hirap na hirap po silang palitan. Dahil wala na pong magaling na Pilipino na po pwedeng maging DPWH. Wala na. Kaisa-isa na lang po ito si Bonoan. Sa bagong sa binagong ang Pilipinas, siya na lang po ang kaisa-isa na pwedeng maglingkod sa DPWH. Siya na po ang pinakamagaling na sekretary ng DPWH. Never nangyari po yan sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, hindi po ba yung DPWH secretary ni dating Pangulong Duterte, pangbihira, isang damo ka lang nagawang proyekto, hindi palpak, napakarami nagawa. Eto, oh man, buong Pilipinas inilubog tayo sa baha. Tapos hindi solusyon na siya magbitiw at siya sibakin dahil marami pa siyang magagawa. Unbelievable. Napakarami nyo na ginawang korupsyon. Ngayon, marami ka na naman gagawin. Unbelievable naman itong mga tao na ito. Nakakati ng ulo, mga kabayan. Ay, nako, patawarin
patawarin kayo. Huwag sana kayong tamaan ng mga kulog at kidlat, mga kabayan. Yung lagi ko po sinasabi, kung nagpaparusa lang po ng maaga ang Panginoon at gagamitin ng kulog at kidlat, mauubos po ang mga politiko sa ating bansa. Mabibilang na lang natin sa ating mga daliri ang matitira riyan, mga kababayan, kung magpaparusa na po ang kulog at kidlat at gagamitin ng Panginoon. Tatamaan po lahat yan, mga kababayan. Magugulat na lang tayo, wala na sila. Unbelievable. Kaya lang, napakaswerte po nila. Dahil ang Panginoon, pag nagparusa, mga tambay, ay sa huli. Lagi pong sa huli, mga kababayan. Thank you po mga tambay. Sana gusto po ng ating tambayang makabayan. Nakakalungkot man po mga tambay na ganito po nangyari sa ating pera, sa ating buwis. At ganito po ang ibinigay lang na, ganito lang pong klase ang ibinigay na panunungkulan ng mga taong ito nung sila na po ay nasa kapangyarihan. Bilyon-bilyon ang nakukuhang pera sa atin. Ang lalaki po ng kanilang mga extra money. Confidential fund pa lang ng Pangulo, 4.5 billion na. Pero ganito lang po ang ginagawang trabaho sa atin. Ganito lang klaseng paglilingkod. Dapat na talagang tamaan ng kulog at kidlat, mga kababayan. Thank you po mga tambay. Sana gusto po ng tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Mabuhay po kayo. Ingat-ingat po kayo. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa patuloy po nagsusubscribe, maraming salamat din po sa inyo. Mabuhay po kayo. At syempre po, thank you po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya at pangkape. At may kasama pang panggatas. Thank you po. At may kasama pa rin po pambili po ng pang high blood. Maraming salamat po sa inyo mga tambay. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you po. Shoutout po kay Bay Chikchiyoko, kay Bay Chikchiyoko Kingston at kay Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hersio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, si Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Chidorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia, Gay at Siena, Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po. At muli po, maraming salamat po. Shoutout po, Bay Chichiyoko. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po sa mga biyaya. At syempre po, ingat po kayo. Lalo po sa inyong mga paggawa, maingatan po kayo. Maraming salamat po. At syempre po, yung dalangin at dasal po natin mga kabayan, na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, Sara Duterte. At ang nasana po siya ay mailayo po sa kapahamakan. Ganon din po ang ating dating Pangulong Duterte na mailayo po sa kapahamakan. Madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. At syempre po makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal at panalangin. At ganon din po mga tambay, tayo po ay magdasal at manalangin na tayo po ay maingatan at mailayo po sa kapahamakan kasama po ng ating buong sambahayanan. Maraming salamat po. Thank you po. Ingat po. Paalam.